2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanaliga, ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado, 26 na araw sa buwan ng Hulyo, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nanawagan si San Carlos Bishop Gerardo Alminasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang ikabubuti ng kalikasan para sa kanyang nalalapit na ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa Lunes, ika-28 ng Hulyo. Ayon sa obispo, napapanahon ang pagsasaayos ng kalikasan ng bansa dahil sa lumalalang krisis na sinisira ang buhay ng mga most vulnerable sector ng mahihirap tuwing mayroong nararanasang kalamidad. Bilang host naman ang obispo ng Loss and Damage Fund Board, ay napakahalaga ayon kay Bishop Alminasa ng pagtugon sa suliranin ng polusyon, ecological depths at pagsasaayos sa mga pagkasiran dulot ng kalamidad sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kasunod nito ang apela kay Pangulong Marcos na huwag katigan ng mga oligarch na nakatuon ng interes sa kanilang pansariling pag-unlad na hindi isinaisip ang kapwa Pilipinong mga nasa vulnerable sector. Nawa ayon pa sa obispo ay papanagutin ng mga opisyal na mapapatunayang may kaugnayan sa mga proyektong lubhang nakasira sa kalikasan. Sa mga pag-aaral ng Asian Development Bank o ADB, ang 12.7 milyon na mahihirap na Pilipino ay naninirahan na malapit sa mga baybayin na nanganganib ang buhay dahil sa mga kalamidad at climate change. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna. Ako inyong kapanalig Reynalyn Latran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Reynalyn. Reynalyn, araw-araw. The great bulk of the country's wealth is being created by the skill, the industry, and the resourcefulness of all Filipinos. Filipino creativity and ingenuity will enliven and unlock the as yet untapped potential of these new facets of Philippine tourism. May nagbago ba sa kalagayan ng bansa at sa buhay ng mga Filipino sa ikatlong taong pamamahala ng kasalukuyang administrasyon? Effective today, all POGOs are banned. Pag-uulat sa Bayan 2025. Kapanalig, ano ang nais ninyong marinig sa ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Ang ilan sa mga ginagawa nating irigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw. Hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Alamin ang ipapahayag ng Pangulo kaugnay sa kalagayan ng ating bansa. Pag-uulat sa Bayan 2025. Lunes, July 28, alas 4 ng hapon. At pakinggan ang Pre-Sona Special sa ganap na alas 2 ng hapon kasama si Reverend Father Jerome Siciliano at mga panauhin dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Pag-uulat sa Bayan 2025. The Veritas 846 Special Coverage. Manood, makinig. Kapanalig, maging handa at alamin ang mga rainfall warning na paalala mula sa Pag-asa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang yellow warning or heavy rainfall ay para abisuhan ang lahat sa posibleng pagtaas ng tubig dulot ng pag-ulan.
Ang orange warning naman o intense rainfall ay pinapaalalahanan ang lahat na maging handa, lalo na ang mga nasa mabababang lugar. Wala na ring pasok ang mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12. At kapag itinaas sa red warning o torrential rainfall, ay kailangan ng lumikas kung nakatira sa mga flood-prone areas. Sapagkat ang baha ay lubhang mapanganib ang pananalasa, otomatikong suspendido na ang lahat ng antas mula kinder hanggang graduate school. Para maging maagap ay manatiling nakatutok sa lagay ng panahon at laging magdasal para sa kaligtasan sa panahon ng mapanganib na buhos ng ulan. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Good morning mga kapanalig. Welcome po sa ating palatuntunang Veritasan. Ako po, medyo maulan. Medyo dahil ngayon pong umaga na to, hindi naman katulad ng mga nakaraang mga araw na sobra-sobra talaga yung buhos ng ulan na naging sanhi ng pagbaha sa napakaraming lugar, mga aksidente at paglikas ng mga kababayan po natin. Sana naman ho, humupa na ho itong ulan na to. At yung bagyo po ay huwag na sanang magtuloy-tuloy sa kanyang pananalasa dito po sa ating bansa. At higit sa lahat, sana naman po yung po mga kababayan po natin ay mailikas para maging ligtas. At yung pong may mga resources naman at mga institusyon na bigyan po ng mandato na tulungan talaga yung ating mga kababayan, sana po tumutulong po tayo. Yung simbahan po, gumagawa na rin naman ng mga simpleng pamamaraan kung paano makakatulong. Bueno, ito po si Father Jerome Ceciliano sa Veritasan. Every Saturday po ito, tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Pera lang po ito sa third Saturday of the month dahil yung pong araw na yan ay ginugugol natin para sa lay formation. Diyan po yan sa Lay Force, Makati City. Sa loob po yan ng San Carlos Seminary Complex. So, okay, pag-usapan po natin yung naunsyami na impeachment laban po sa pangalawang Pangulo at pasadahan na rin po natin yung pong gagawing State of the Nation address ng ating pong Pangulo sa darating na Lunes, July 28 at 4 o'clock in the afternoon. Marami ho ang nagreklamo, nagpahayag ng kanilang saloobin, na-disappoint, nagalit, na-frustrate dahil sa inilabas nga na desisyon ng Supreme Court na parang may violation yata dito po sa na-file na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pero ang lumalabas po nito kagad parang validated yung ginawa po ng Senado na hindi po dinggin yung impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. So, dalawa pong institution yan. Yung Senate and then, of course, the Supreme Court. As against, number 1, House of Representatives, civil society groups, and of course, majority of the Filipino people. Bakit ko sinabing majority of the Filipino people? Lagi pong may mga lumalabas sa survey na di umano ang mga Pilipino ay naisa na matuloy itong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi naman po dahil gusto nila na matanggal talaga yung Pangulo, pero yung inilalabas na dahilan para malaman daw kung ano yung mga issue na kinasasakutan ng pangalawang Pangulo. Meron po kasi mga alegasyon, base po doon sa impeachment complaint, na di umano involved nga sa corruption ang pangalawang Pangulo dahil sa ginawa po niya na paglustay doon po sa confidential funds na ginamit sa mga fictitious na mga tao. Gumamit ng mga fictitious na mga pangalan na ayon naman din sa mga nag-iimbestiga
non-existent daw ang mga pangalan na to. Kung existing man, yung tao mismo ay wala. So kaya it's a form of corruption and therefore betrayal of public trust na bilang isang public official, siya ay dapat pinagkakatiwalaan at bilang steward, a public official is a steward of the resources of our nation, dapat ito ay kanyang pinangangalagaan. Pero taliwas po yan sa kanyang mandato dahil allegedly, nagkaroon nga daw po ng corruption sa paggamit ng intelligence funds. Umiinit po ang usapin na to, pero yung iba tinanggap na nila because it's a Supreme Court who already issued that decision. Kanino ka pa ba mag-aapila? Ang apila na lang nito sa taong bayan. Nabasa ko ho yung ilang mga opinion patungkol po dito, yung iba umaayon, yung iba naman ay hindi. Mas marami ho yata sa social media ang hindi umaayon. In fact, parang ina-assail pa nila yung Supreme Court. Ako naman ho, hindi ko alam kung dapat bang sabihin ito na napaka-objective naman ng Supreme Court sa kanilang pag-a-assess, evaluate, pag-aaral, pag-aanalisa. Pero hindi po mawawalan na isipin din ng taong bayan na hindi sila patas. Okay? Base na rin ho yan sa nababasa ho natin na kanilang mga pinopost, expression ng kanilang hinaing. Kumbaga, very glaring daw yung ginagawa ng pangalawang Pangulo o ginawa ng pangalawang Pangulo, pero na isang tabi ito o na mere technicality. So, hindi natin alam kung 2026 uusad pa rin ba yung impeachment na yan. Mukha yatang malakas na kandidato itong si Inday Sara at ito ang tututukan ho natin yung pong mga mangyayari pa magmula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Kasi ho ay meron nga mga tao na hindi po talaga gusto yung pong nangyaring ito na parang hindi naman ibinasura, pero gano'n na ho yung ibig sabihin nun parang sinantabi mo, binasura mo na yung impeachment complaints dito sa pangalawang Pangulo. Yan po Nako, babasahin po natin mamaya yung ilan po sa mga komento ng ilang mga mamamayan at ilang mga grupo para ma-air naman yung kanilang sentimiento at malaman ng taong bayan kung saan po ba sila nang gagaling. Pero gusto ko rin po na tanungin kayo, parang informal lang po ito yung mga nakikinig po sa atin ngayon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, at alam ko po meron nakikinig din sa iba't ibang bahagi po ng mundo, sa Amerika, sa Europa, Middle East, meron po nakikinig sa atin dito. Pwede ho ba na mag-text kayo at sabihin niyo kung pabor ba kayo na itong si pangalawang Pangulo ay hindi na matuloy yung kanyang impeachment dahil sa ginawang desisyon ng Supreme Court. I-simplify natin, pabor ba kayo sa ginawa ng Supreme Court? Sa desisyon ng Supreme Court. Kung hindi kayo pumapabor, sabihin po ninyo inyong dahilan. O kung pumapabor naman kayo, sabihin nyo rin ang inyong dahilan. Pwede po kayong mag-text po dito o di kaya mag-PM sa Messenger o di kaya mismo sa Facebook ng ating himpilang Radio Veritas para mabasa po namin ang inyong pong mga komento. Magbabalik po ang Veritasan. Huwag po kayong maglilipat ng inyong istasyon. Veritasan. Buwan ng Hulyo ay National Blood Donors Month. Alam ba ninyo na ang ating mga dugo ay may 4 na uri? Ito ay ang Type A, Type B, Type O, at Type AB. Ang pagkakaiba-iba ng mga blood type ay dahil sa kombinasyon ng antigens at antibodies na nasa dugo. Ito rin ang dahilan kung bakit may tinatawag na blood compatibility. Hindi lahat ng uri ng dugo ay maaaring isalin sa isang tao. Nakadepende ito sa blood type at sa blood type ng dugong isasalin. Mahalagang malaman kung ano ang inyong blood type at kung ano ang pwede sakaling kailanganin ng transfusion. Kapanalig, ang National Blood Donors Month ay naglalayong bumuo ng kamalayan sa publiko sa pangangailangan ng kalidad at ligtas na dugo. Hinihikayat ang lahat na maging blood donors. Ang dugo ay buhay, kaya tayo'y magdudong ng buhay. Isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
Kapanalig, ngayong tag-ulan ay laganap ang leptospirosis. Ito ay sakit na nakukuha mula sa Leptospira bacteria na kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop. Kapag humalo ang kanilang ihi sa baha at putik, maaaring pumasok ito sa mga sugat o bitak sa balat, mata, ilong at bibig ng tao na lumusong sa baha ng walang proteksyon. Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis sa mga tao ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan, pagtatae, panginginig, sakit ng ulo at pantal. Kung hindi maaagapan ang leptospirosis, ay maaaring humantong sa pinsala sa atay, hirap sa paghinga at kamatayan. Kapanalig, mag-ingat sa leptospirosis. Maaaring maagapan ang sakit na ito kung iiwasan ang paglusong sa baha na kontaminado ng Leptospira bacteria. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritasan. Okay mga kapanalig, ito naman po ay isang public post na galing po sa isang dean ng isang respetadong universidad. Hindi po ako nagpaalam sa kanya na babasahin ko po yung kanyang opinion patungkol po sa ginawa nga po na desisyon ng Supreme Court. Pero dahil public post naman ito nasa Facebook, gusto kong i-share sa inyo, mga kapanalig, para at least magkaroon naman tayo dito ng perspective na manggagaling sa isang legal luminary. Okay. Dito na lang ako dediretso, sabi niya dito, a Supreme Court justice can be removed by means other than impeachment. Okay? That I was also practically alone in publicly asserting that impeachment is not just a political process, as some textbooks and many renowned constitutionalists declared, but a legal process as well. Okay? I am again right, sabi po niya. Having said that, I respectfully believe that the Supreme Court should have restrained itself in ruling in this particular impeachment case. Yun po yung kanyang pananaw. Na sana ay hindi na dapat nag-rule ang Supreme Court patungkol ho dito sa usapin ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Furthermore, with all due respect to the Supreme Court, I believe it's inappropriate for the court to lay down guidelines on how Congress is to conduct impeachment proceedings. If that is not judicial legislation, then I don't know what is. Hindi po siya pabor na yung pong Supreme Court ay nag-lay down ng mga panuntunan kung papaano ikakandak yung impeachment. Okay. Ang kanyang sigurong pananaw dito dahil trabaho to ng House of Representatives. So wag nyo na kaming diktahan. Alam naman namin ang ginagawa namin. Okay? And I also believe that the Senate has the authority or mandate to proceed with their duty to resolve this impeachment proceedings by voting to either dismiss, acquit, or convict. Okay, siya naman po ay naniniwala na duty-bound ang Senate na ipagpatuloy yung pong impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo at Senate din mismo ang magdedesisyon kung i-dismiss ba nila ito, i-convict ba nila o i-acquit nila ay yung pong kinasuhan dito sa impeachment. Right, pangalawang Pangulo po yon. So Senado po ang meron pong karapatan gumawa nito. At siguro idagdag ko na rin moral obligation na gumawa nito. Of course, I have legal reasons for arguing such, but this is not the place for it. Okay? Tinay down niya lang yung groundworks. Hindi niya kumbaga diniscuss dito kung ano yung mga legal justification or rationale kung bakit binanggit niya yung mga nasabi niya dito sa Facebook post. Okay, ulitin natin. Yung pong Supreme Court ay hindi dapat magle-lay down ng guidelines para sa impeachment proceedings na susundin di umano ng House of Representatives. So, ni-rule out niya yon. Hindi dapat magbigay ng guidelines ang Supreme Court. Hayaan natin yung House of Representatives ang gumawa ng impeachment
okay, laban sa kung sino man, base sa sinasabi din ng batas. Pangalawa na binanggit, yung pong Senado, ay meron din po silang legal right, okay, na ituloy nila yung pong impeachment proceedings. Okay, either i-dismiss, i-convict, o di kaya ay i-acquit yung pong nasa sakdal, ika nga. So yun po ang sinabi ng isa pong legal luminary. Okay? Sabi naman po dito, okay, statement daw po ito ni dating Chief Justice Artemio Panganiban patungkol sa Supreme Court decision din, declaring the articles of impeachment unconstitutional. Sabi ng dating Chief Justice, regardless of whether we are for or against the decision, let us respect it. Okay? We must observe the rule of law. Note that the decision is not final yet. It is still subject to a motion for reconsideration by the House of Representatives if it so wants to file one. Oh, okay. So kanina binanggit ko ho na decision na ho ito ng Supreme Court, kanino ka pa ba mag-aapela? But I will subscribe to what the former Chief Justice Artemio Panganiban said. Sabi niya, pwede pa rin naman daw mag-file ng motion for reconsideration. Saan po ipapile yan? Sa Supreme Court pa din. Okay. Yun lang po yun. Ewan ko kung hindi ko makita yung doon. I'm sorry, pero hindi ko makita yung logic. Yung process, naniniwala ako, okay, pwede ka mag-file ng motion for reconsideration. However, kanino ka magpa-file? Palagay ko sa Supreme Court pa rin. Yung Supreme Court na yung nag-rule na unconstitutional daw yung impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Tapos, magpa-file ka ng motion for reconsideration sa Supreme Court pa din. Babalik ta rin kaya nila sarili nila? Malaking tanong po sa akin yan. Okay? Di po ako abogado, di ako constitutionalist, kaya hayaan natin na yan pong usapin na yan, yung tanong na yan ay andyan dyan lang sa isipan natin until meron pong isa na makasagot po niyan. Okay. Second, instead of issuing a rather rushed decision, I would have favored, if I were still an incumbent, the issuance of a status quo ante order, requiring the parties to maintain the current situation. That is, for the Senate to stop any trial while the court is deliberating on the petition. And this way, both the justices and the public would have had a better grasp of the facts and the law involved. After all, this case has transcendental importance to the nation and to our people. Agree naman ho ako dito. Okay? Agree po ulit ako dito. Na yung prudence, alam niyo yun, wag natin madaliin. Okay? Hayaan natin na parang naghihintay tayo sa magiging desisyon ng Supreme Court. So, ang ibig sabihin yung Supreme Court ay talagang i-assess nila, analyze, araling mabuti, ano yung sinasabi ng batas. Okay? So, yun po ang ibig sabihin yan. Okay? I agree with that. Kasi prudence, napakahalaga po nito, lalong-lalo na sa ganito pong mga usapin. Okay? And then third, sabi niya, with malice towards none, and with charity for all. And as part of due process, I would have asked for oral argument before promulgating any decision. If the court had patiently heard oral argument on less important problems, like the recognition of foreign divorces and the PhilHealth petitions, why not on this monumental case? In the least, if only to accord respect to a co-equal branch of the government, the House of Representatives, I would have called for oral argument before making up my mind and casting my vote. It makes sense. Pakinggan natin. Hindi lamang po yung nabasa natin. Pakinggan natin ang pa ba yung mga opinion, pananaw, saloobin pa siguro na dapat na ilabas ng mga stakeholders. Yung House of Representatives. Sino yung kanilang mga representante doon? Pumunta ng Supreme Court para maglabas ng kanilang opinion patungkol sa usapin ito. In that case, parang binibigyan mo talaga ng objective na pagtingin
itong impeachment proceeding na nagkaroon nga ng stalemate dahil final ng House of Representatives, apparently mukhang hindi naman, kumbaga, itinuloy yung hearing diyan po sa Senado. Nag-intervene ngayon yung Supreme Court, hoping that makita ng taong bayan yung objectivity nila. Parang ang ini-imply dito, rushed binilisan Bakit kaya binilisan? Siguro, ayaw din nila maging impatient yung mga tao. Kaya siguro ganun ang kanilang naging desisyon. But nonetheless, they have already made their decision, and then the public now, hati. Merong natuwa sa naging ganitong desisyon, meron namang nagagalaiti. Di ba? So, it's up to you kung 10 ba kayo dito pumapanig. Ako lang po sana, kung naintindihan sana na maigi, yung mga concomitant issues patungkol sa usapin na to, mas makakapagbigay pa ako ng sarili ko ding na appreciation. Tapos ay decision later on. Right now, parang din tayo, gulo parang leaning tayo doon sa pananaw na may nag-file Usual naman kapag may nag-file, dinadala kagad yan sa Senado, at yung Senado, forthwith nga, dapat dinggin kagad nila, pero hindi po nangyari yun. Kaya parang ando nun tayo sa ganung pananaw. Palagay ko yung ating mga kababayan, ganun din po ang kanilang opinyon o saloobin tungkol sa usaping ito. So mamaya po, meron po tayo makakapanayam. Siya po ay si Congressman Tino, at ito po ay patungkol pa rin dito sa usapin ng naunsyami na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Siya po ang kinatawan ng ACT Teachers Party Lists. Mamaya po yung 11:30. Ngayon, kayo mga kapanalig, sabi dito ni 2739, hindi po ako pabor. Dapat ma-impeach siya. Okay? Siguro na ikita, napapakinggan nito pong ating texter, yung di umano ay mabibigat na mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo. Isipin mo ay milyones na halaga ang pinag-uusapan natin dito na di umano ginastos kay Piatos at kung ano-ano pa mga pangalan. Abay, nakakakilabot nga naman. Dahil malaking pera to, fictitious yung mga pangalan ng di umano ay tumanggap ng pera na to. Yan. Pero alam nyo ba, meron po ako nakausap na local chief executive sa isa sa mga pinuntahan kong mga lugar. At sinasabi ho nito, kaya nga Father na tinawag na confidential fund yan. Kasi hindi naman talaga duty bound yung isang merong confidential fund na mag-report ng kung ano yung kanyang mga talagang mga ginawa, kung kaninong tao ibinigay yung ganito mga pondo. Kasi nga confidential You have to protect the people and of course the operations that you're doing. Yun po yung nature ng confidential fund. Sabi po ng isang local chief executive. So basically, he was telling me that what the Vice President did was well within the bounds of law. Okay? That's what he asserted. Ako naman, syempre, hindi lang naman kasi tayo dapat puro sa batas. We're also looking at the ethical aspect of it. So parang, kung ikaw ay magkukubli sa batas, samantalang alam mo na yung perang yan, pera ng taong bayan, tapos gagamitin mo lang sa ganitong mga pamamaraan, mali nga naman yun. Pero ito naman ang dinagdag niya. Yung pong mga pangalan na yung Father, baka ginawa lang talaga na fictitious para nga itago yung kanilang totoong pagkatao. Dahil otherwise, kaya nga po confidential. Hindi na magiging confidential kung yung totoo talaga nilang pagkatao o pangalan ang inilabas doon sa mga records. Well, that I don't exactly buy it. Di ba? Kasi yung mga pangalan naman, dapat naman talaga pangalan, yun nga lang, hindi mo isisiwala, itatago mo. Yun ang pagiging confidential. Pero yung gumamit ka ng fictitious names, abay, pandilin lang na yan sa taong bayan. Magkaiba yun Gumamit ka ng sariling pangalan, ng totoong pangalan, pero hindi mo sinapubliko yan. Yan po yung confidential.
Pero yung gumamit ka ng fictitious name, okay, para palabasin na yung pondo ay napunta doon, that's another matter. And I think that's not only unethical, but also immoral. As well as perhaps illegal. Okay, mga kapanalig, dito po ang ating guest, si Congressman Antonio Tino ng AACT sa Teachers Party List. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Tino. Father Jerome Ceciliano po ito. Hi, good morning, Father Jerome, at good morning po sa ating mga tagapakinig. Okay, unahin ko po muna. Kayo po, ano po bang naging reaction mo kaagad sa ginawang desisyon ng Supreme Court kahapon? Siyempre, dismayado tayo at actually galit sa naging desisyon ng Supreme Court dahil nga, of course, ang epekto nito ay maaaring hindi na matuloy yung impeachment trial at least until February next year. No, tapos, lalo pa tayong nagalit nung mabasa na natin yung buong desisyon dahil, honestly, kung hindi man pabor yung desisyon, pero kung may maayos na mga argumentong na ilatag, baka pwede pang tanggapin. Pero nung nabasa natin, talaga, ang daming mga lukso ng lohika at mga labis na mga argumento at mga tinatakdaang desisyon, particular sa Kongreso, both sa House at saka sa Senate, na co-equal branch na sila ang tinatakda na may kapangyarihan at may say sa kung paano ba gagawin ng impeachment. No? So, kaya, again, dismayado tayo sa naging decision. Okay. Congressman, binanggit mo yung mga parang illogical arguments or maybe even irrational arguments. Ano po ba doon yung nakita ninyo na ganun nga, mukhang illogical, irrational? Well, ang pinakatampok doon na sinabi nilang yung hindi pag-akto ng House sa tatlong naunang impeachment complaints ay tinuturing na isang initiated proceeding, no, and therefore yung pang-apat na complaint na siyang hinaktuhan, pinirmahan ng mahigit 1/3 ng mga kongresista at nagsilbi ng articles of impeachment at direktang tinransmit sa Senate, yun daw ay barred na dahil may nauna ng tatlo. Hindi ganun ang nangyari talaga, no? Walang magkahiwalay na proceeding na naganap sa House para masabing pinagbabawal na yung pag-transmit ng pang-apat na complaint. So, yun yung isang tampok na illogical. Pangalawa, yung kalabisan naman, yung pagsabi nila na yung tinransmit na articles ay hindi sumunod sa due process. Dahil ngayon naman, gumagawa na ng rules ang Supreme Court na dinidikta niya sa House of Representatives. Sabi nila, sa pag-transmit nyo, kailangan bigyan nyo ng notice at hintayin yung sumagot, yung in this case, the Vice President. Tapos kailangan pagbotohan nyo pa yan. No, hindi pwede yung transmit na lamang kagad. Lahat po yan wala na sa Constitution. At ang ginagawa na ng Supreme Court dito ay dinidikta na nila sa House of Representatives yung actual rules kung paano dapat gawin o ipatupad yung constitutional provision dun sa tinatawag na fast-track mode ng impeachment. So, yun lang mga tumapok sa akin na mga problema sa decision. Okay, magpapakilala po muna tayo, Congressman. Sususugan ko po yung mga sinabi ninyo kanina. May follow-up questions po tayo. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan.
celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 37 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritasan. Nagbabalik po mga kapanalig ang Veritasan. Congressman Antonio Tino po, kausap po natin patungkol sa naging desisyon nga po ng Supreme Court na tila baga pagbabasura pansamantala sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Congressman, nabanggit ninyo na initiated na yung naunang mga complaints na na-file sa House of Representatives even though the House of Representatives through the Secretariat did not act on it. Meron po bang pinaliwanag yung Supreme Court? Bakit sinabi nila na initiated na yon even though the House of Representatives did not do anything about it? Ni-receive lang? Okay. Actually, sa unang pagbasa ko, walang paliwanag o hindi ginagamit yung termino na may proceeding na na-initiate nang hindi aktuhan yung tatlong naunang complaint. No? Sa unang desisyon ng Korte Suprema, yung Francisco decision, malinaw ang paliwanag kung paano na magsasabing na initiate ang isang impeachment proceeding kapag yung mga complaint ay ni-refer sa Justice Committee sa plenaryo ng Kongreso, no? Okay. Hindi nangyari ito. No? Wala nang ginawa in action. So, kung pagbabatayan natin yung naunang desisyon na yon, walang na-initiate na naunang proceeding. Okay. So, sa hindi pag-acto dun sa tatlong unang impeachment complaints. No? Kaya, talagang mapapakamot ka ng ulo sa biglang hatol ng korte na barred o hindi na pinahihintulutan itong articles of impeachment dahil meron ng proceeding na nauna. No? So parang pinalalabo ng desisyon. Ang dapat ay malinaw na ang pinagbabawal sa konstitusyon ay ang higit sa isang impeachment proceeding sa loob ng isang taon. Pero para sa atin, yung naganap sa House, isang proceeding lang naman yan. So, kaya hindi dapat ituring dalabag. Okay, yun ang sinasabi ninyong very illogical. Kasi nga malinaw na ang initiation
o initiated proceedings ay tinanggap, ni-refer sa Justice Committee, and then sa plenary, pinag-usapan yan, pinagdebatehan, walang ginawang gano'n ng House of Representatives. So ngayon, illogical nga yung pagkakasabi ng Supreme Court. So yun po yung binabanggit niyo ngayon. Tama po ba? Tama po. Apo. Okay, ngayon, walang kumbaga ay dalawang impeachment proceedings o more than one impeachment proceedings dahil yung pang-apat lang ang talagang initiated proceeding. Tama di po? Tama po. Okay. Ngayon, ito naman ang tanong ko po dyan. Bakit hindi na lang po nag-usap-usap ito pong mga stakeholders na yan? Talking about yung mga nag-file para pinag-isa na lang nila. Bakit kinakailangan pang magmadali yung ibang mga grupo na mag-file ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Apat po yun, Although, malinaw naman ho sa ating pag-uusap ngayon na hindi naman initiated yung tatlo, bakit hindi na lang kaya pinag-isa? Para wala na sana naging komplikasyon, walang misinterpretation, walang illogical na mga intervention, ika nga. Opo. Well, ideally, may isang complaint, tapos kompleto na yan, nagkakaisa ang lahat, pero syempre, ang realidad ay may iba-ibang mga suri at pagtingin, may kanya-kanyang inisyatiba ang iba't ibang mga grupo, kaya nangyayari yon, na merong more than one impeachment complaint na isinampa. Sa nakaraang desisyon, yung Francisco decision ng Supreme Court, kinikilala naman yun na mangyayari talaga na more than one impeachment complaint ang mapafile kung mayroong mainit na issue laban sa isang opisyal. Pero para para hindi maging karera ang impeachment, kung sinong maunang mag-file, yun na lamang, excluding na yung iba. At para hindi maabuso nga na mag-file na lang ng mahina o walang kwentang complaint para for 1 year ay protektado sa impeachment yung opisyal. Kaya nga sinabi doon na yung filing pa lamang ay hindi pa nag-initiate ng impeachment proceeding yan. So, masasabi lang na initiate kapag whether isang complaint o 10 complaint, basta sabay-sabay na ni-refer sa Justice Committee ng House, then doon pa lang masasabing may impeachment proceeding na nasimulan at saka pa lang magkakaroon ng pagbabawal sa isa pang bagong proceeding. Now, in this case talaga, wala namang ganung nangyari. Hindi nga inaktuhan yung tatlo eh. Tapos yung pang-apat, ang actual na final ng mahigit 200 legislators at ayon sa konstitusyon, diretso na yan as articles of impeachment. At ang isang din pa natin, kahit pa hindi inaktuhan yung mga tatlong complaint, wala naman sa mga complainants na umaangal. Diba? Sabi nila, bakit hindi sinama tong complaint natin? Dahil nakikita rin naman na kahit papano ay nasasala din ng fourth complaint yung mga argumento yung sa naunang tatlo. So substantially, hindi magkahiwalay na na proseso ang tingin ng mga impeachment ng mga pribadong mamamayan na unang nag-file ng complaint. Okay, ito moving forward, Congressman, nakapag-desisyon na Supreme Court, yun na po sinabi nila, it's just so unfortunate na yung opinion ngayon na pinalalabas ng ilan, kasama na ho yung opinion ninyo, parang it wouldn't change anymore the fact that the Supreme Court has already made its decision na sumobra na nga yung impeachment complaint. O kaya, unfortunate yun, napapakinggan namin kayo, malinaw ho yung argumento ninyo, pero yung point ko dito na nagsalita na Supreme Court, eto na yung kanilang naging desisyon, taliwas ho yan sa pananaw ng ilang mga kongresista katulad ninyo, ng ibang mga tao o grupo. Pero ano ba yung gustong iparating dito na dapat ba Congress should make its acts together? Di ba parang okay, mag-usap-usap muna tayo. Parang nakita natin dito
merong grupo na ganito, nagmamadali. Di ba? Kaya file kagad. Kaliwat kanan kagad ang file nun eh. Eh ngayon, nakapagsalita ng Supreme Court na parang ganun pala, baka later on maging batas ito eh. Ito na magiging, kumbaga ay precedence, di ba? Eh, ano pa kayang lesson na matututunan natin dito? Well, una, tingin ko, hindi talaga maganda ang decision na ito. Hindi lang dahil sa epekto nito sa paglilitis kay VP Sara, kung hindi para sa hinaharap din, no? Para sa iba pang mga impeachment proceedings na maaaring mangyari, dahil ang epekto ng desisyon ay lalong pinahirap ang pag-impeach o pagtanggal o pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal. Ilan lang naman sa ating gobyerno ang impeachable officers, no? President, Vice President, mga justices of the Supreme Court, among others, no? So, may dagdag na pribilehiyo sila, no, sa ating gobyerno. Hindi sila basta matatanggal sa pwesto. Ngayon, pero binibigyan ng mamamayan ng proseso ng impeachment para matanggal sila, kung sakaling merong pagkakasala. Pero ngayon ay lalo pang pinahirap ng Supreme Court, no? Dahil sa mga dagdag na due process requirements, among others, no, para sa ilang moda ng impeachment na wala naman sa konstitusyon, no? So kung napakahirap ng magpanagot ng mga korap sa ating bansa, ay lalo pang pinahirap ngayon ito ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya dapat lang na i-challenge ito, no? So merong pagkakataon sa MR, and may mga ilang mga senador na nagsasabi na, well, actually co-equal branch ang Kongreso at in the end sila ang may say sa kung paano sa katuparan ang proseso ng impeachment, no? So of course, unfortunate kung aabot sa ganon, no, na hindi kikilalanin ang desisyon ng Supreme Court, pero yan din ang isang posibilidad na binuksan ng Supreme Court dahil sa kalabisan ng desisyon nila. Yun po ang pagtingin ko, no? So dapat hindi natin basta-basta tanggapin ang desisyon na ito, i-challenge ito, at beyond that, whether or not matutuloy yung impeachment trial ngayon, hindi natatapos, hindi nasasara yung issue ng impeachment laban kay Vice President Sara. Okay. Congressman, paano po ninyo i-challenge? Paano po ninyo i-challenge yung decision na ito ng Supreme Court? Of course, ang may standing ngayon para mag-challenge yan would be the House of Representatives, no? So as an institution, kailangan. Pero isang pinag-uusapan din na yung posible ba na mag-intervene, whether ang mga individual representatives or yung mga complainants. So pinag-aaralan yung mga legal options para ma-challenge yung decision. Okay, ang tanong ko po, saan po ninyo ito challenge? Yung mga magcha-challenge, wala po tayong masyadong problema doon kasi kahit sino pwede mag-challenge nun eh. Pero kanino nyo ito i-challenge? Well, of course, sa yung decision mismo ay sa Supreme Court pa rin, no? Dudulog ka sa Supreme Court for a motion for reconsideration. Okay. Sa palagay nyo ho ba? Sige po, continue. Continue po. Pangalawa. So yun po, yun yung isa, no? Pero labas doon, pwede rin suportahan ang Senado. So kung halimbawa ang kanilang desisyon sa kabila ng pag nilabas na desisyon na ito ay ituloy pa rin ang impeachment
court, no? Ang pag-upo nila sa impeachment court at magtuloy ng trial. May mga ilang senador na naglabas ng mga public statements to that effect. No? So hindi natin alam kung pangatawanan talaga nila yung mga pahayag na yan. No? Notably, ang na-quote sa media, si Senator Villanueva, si Senator Bam Aquino, sabi niya dapat ituloy pa rin. Si Senator Pangilinan yata, may ganun din view. On the other hand, may ibang mga senator naman, like Senator Lacson, ang posisyon ay respect the Supreme Court decision. So, para sa akin, isang option pa rin yun na ituloy pa rin ang Senate trial. No? At, okay. So that's another option. And then, lastly, para sa mamamayan, kailangan hindi pagtanan yung issue ng pag-usig regarding saan ba ginamit yung confidential fund, 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan yan. Okay. Congressman, dalawang tanong tungkol sa mga binanggit ninyo. No? Number one, kung ita-challenge yun sa Supreme Court, sila din ang nag-desisyon nito eh. Tapos ngayon sa MR ninyo, sila din naman ang magdidesisyon. Are you positive or are you optimistic that the Supreme Court is going to reverse itself? Well, of course, given unanimous ang decision, lahat ng mga justices ay sumang-ayon dito. Meron lang yatang dalawang absent ba or what, basta hindi sila kasama. Of course, mahirap yun na long shot, kumbaga, yung pag-reverse. Pero ang punto, kailangan ilaban pa rin. No? Okay. Kailangan ilaban. So, yun po. Doon po sa pangalawa, nasabi ninyo ay baka naman yung Senado ituloy pa rin. Kung ituloy ng Senado, don't you think na pwede magkaroon ng constitutional crisis dahil hindi nila sinunod yung isang co-equal branch na nagsasabi na wala na dapat na impeachment na yan? Dapat 2026 na? Well, para sa akin nga, the Supreme Court opened up this possibility of constitutional crisis by coming up with a decision na sumobra. No? Sabi nga ng maraming mga legal experts, they overreach na ginawa ang Korte Suprema dito. No? So, I mean, sabi nga, it's unfortunate, pero, well, kasi kung manatili ang decision na ito ay malaki rin ang impact sa poder ng co-equal branch ng Congress with respect to their constitutional power of impeachment. No? Okay. So maraming salamat po, Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Thank you po. Salamat. Salamat po, Father Jerome. Apo. Okay. Naku, sabi po ni Romar dito, dinagsado po tayo ng text messages patungkol po dito sa usapin na to. Ibig sabihin, interesado talaga yung ating mga kababayan. Bago ko po punahin, pabasahin yung ilang mga messages na yan, sa kasalukuyan po, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na justices sa Supreme Court. Okay? So, 14 associate justices and then, of course, 1 chief justice. Okay, out of those 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 out of those 15, 12 were appointed by former President Rodrigo Duterte. And then 2 were appointed by President Pinoy. And then 1 appointed by PBBM. Ayan po. Tapos yung mga boto ho nila, yung in-appoint ni PBBM ay nag-concur doon sa majority decision. At ang nag-inhibit ay isa. Tapos yung isa naman ay on leave. Okay. So talagang ano ho ito, no? Unanimous nga, ika nga. Yung pong naging, kumbaga,
decision ng Supreme Court. Ang ponente po nila, ibig sabihin yung nagsulat ng decision, ay si Associate Justice Marvic Leonen. Okay, so yun po, para magkaroon kayo ng context din. Ano? Wala po akong ini-imply, binasa ko lang ho. Yung baga, ay kung yung statistics, ika nga. Pero wala akong binanggit na mga pangalan maliban kay Justice Leonen dahil siya yung ponente. Okay, pasadahan natin. Yung pong mga text message na yan. Wala naman, sabi mo, dinagsahan ng comments, wala ka naman pinapadalang comment. Okay. Kala ko ba marami? But anyway, pasalimut po, tanong din sa akin yon. Kung halimbawa itong mga senador ay nagsasabi na dapat ituloy, opinion yan eh. Maybe they're just riding on, public sentiments, kaya ganon, ang kanilang pananaw. Posible din naman na talagang personal conviction nila yan. Yung nga lang ang akin, nagsalita yung Supreme Court, highest court of the land, igigiit mo yung gagawin ng Senado na taliwas sa naging decision ng Supreme Court, constitutional crisis yan. Pagbabanggaan ng co-equal branches. Delikado yung baka masalong magkagulo Pilipinas. So, ang iniisip ko dito, parang, eto na ho, naging magulo talaga ang mga pangyayari. Dahil samot-saring opinion, and then pananaw, and then all of a sudden you come up with a very specific decision na hindi na dapat matuloy yan. 2026 na. Kasi na-violate mo na yung one impeachment complaint lang sa isang taon. So kapag iginiit ngayon ng Senado, binabiolate ng Senado naman yung naging decision ng Supreme Court. Ngayon, kung ita-challenge naman ng House of Representatives yung naging decision ng Supreme Court, sabi nga mismo ni Congressman Tino, suntok sa buwan yun. Unanimous yung kanilang naging decision Halos lahat. Maliban ho dun sa isa na nag-inhibit, yung isa naman on leave. Technically parang buong Supreme Court talagang pumabor dito sa majority opinion o decision. Okay. So, i-reverse ba nila yun? Mukhang hindi. Mukhang hindi. So, parang yung tao ay magmamatsyag, maghihintay. At at the same time, alam ninyo, dapat yung maging knowledgeable tayo ng mga issue. Kumbaga, hindi po ito yung panahon na dahil gusto ko si ganito, gusto ko si ganyan, kasi hodang may mga issue yan, sasantabi ko yan kasi gusto ko siya. Ngayon po, ipakita natin yung concern natin sa bayang Pilipinas. Kasi kung hindi po natin ito seseryosohin, kumbaga ay yung mga nag-uumpugang bato sa taas lang, ang hahayaan natin na magdidesisyon para sa ating bansa at tayo na mga nasa laylayan para wala tayong say. Medyo mahirap yon. We will always be at the beck and call of the more powerful people in our country. Pero ito yung i-reclaim natin yung ating kapangyarihan, ipakita natin ang ating pagkakaisa. Kaya mag-uumpisa yan doon sa pakikisangkot, pakikialam, at alamin natin kung ano ba talaga yung mga issue, ang mga nangyayari. Foremost of which is, of course, corruption issues. Alam ninyo sa simbahan po, kapag issue na ng pera, talagang ang mga tao ay nanggagalaiti. Kapag ang pari nakita nila na may issue tungkol sa pera dahil kinukulimbat ng pari yung pera ng simbahan, expect nyo ng kawalan ng pagtitiwala ng mga tao sa pari. Pero dito, sa ating pamahalaan, ang dami na ho ng mga politiko na involved sa ganitong usapin. Pandarambong, pagnanakaw. Pero bakit para hindi tayo napitinag? Yung injustice na nakikreate niyan. Dahil yung pera na dapat ay napupunta sa tao ay kanilang ibinubulsa. Doon po nangyayari yung injustice. Kaya yung pakikisangkot na nakikialam tayo, ibig sabihin po nito, ayaw natin na magtuloy-tuloy na ginagawa yung injustice. Kasi yung injustice na yan, laban yan sa karapatan natin bilang ordinaryong mamamayan.
ang turo ng simbahan is justice should be applied to all. And justice is a virtue that recognizes the rights of others, the rights of people. So kung ang karapatan ay ando dun lang sa matataas na tao sa lipunan, at tayo na mga nasa laylayan, umaamot lang sa kung anong kanilang maaaring ibigay, kawawa po tayo. May mga issue sa lipunan, may mga usapin, may mga nangyayari na pwedeng magsalita, lumaban, manindigan, at ipanalo yan ng taong bayan. Yung ganito pang mga usapin, diyan po tayo dapat nagpapahayag. Hindi lamang ng ating saloobin, kundi tayo dapat ay kumikilos. Kaya natutuwa po ako dahil may mga grupo na hindi po nagpapabaya, sila ay nagsasalita, sila ay nagpapahayag ng kanilang mga pananaw, ng kanilang galit, no? Ng kanilang hinaing, ng kanilang disappointment. It's okay. It's okay to express those. So that yung mga nasa posisyon, sila po naman ay natitinag natin kahit papaano. Because if we keep quiet, then all these people will just simply think that what they're doing is right. Nung pong nakaraang eleksyon, karamihan po sa inyo nagsalita na. Celebrities, yung ibang mga dati na nakaupo pero may kaugnayan, di umano sa mga corrupt practices, nilaglag po ninyo. Sana naman nung ngayon, manindigan pa rin tayo. Hindi lamang po ito sa mga ordinaryong mamamayan, kundi sana tinatawagan ko din yung mga elective officials natin. Alam ko, minsan hindi rin kayo makapagsalita, hindi rin kayo makapanindigan dahil ginagawa nyo naman ho ito eh. Kung magpare-parehas lang naman ho eh. Na ginagawa nyo rin. Kaya kayo din naman ay, alam ninyo, nagwi-withdraw. Dahil titira kayo, babanat kayo, baka mag-boomerang sa inyo. Kaya yung challenge, huwag na ho kayong gumawa nun. Kung yun naman din ho ay kapapahamak ninyo, at yun po naman ay lalo pa na ikahihirap ng mga Pilipino, huwag nyo na hong gagawin yun. Yung pagdanakaw, pandarambong, huwag nyo nang gagawin. Gawin na ho natin ng tama. So kayo po ng mga bagong halal sa pamahalaan, do what is right. Do what is just. Do what is good. Do everything for the common good. Yan po ang aming hamon dito po sa Veritasan. Nako, marami pa po sana akong gustong sabihin. Di na nga ho natin napasadahan. Yung pong sona ng ating Pangulo, pero nonetheless, sa Lunes po magkarinigan tayo. Ako po magiging anchor ng special episode na to patungkol sa sona. Pero hari nawa, itong mga pinag-usapan natin ngayon, wag po natin nakakalimutan, makisangkot po tayo. So pasensya na po, yung pong ilan ng mga text messages ninyo, marami daw, hindi na po namin nabasa. Gusto ko po sanang basahin yung mga yan, pero wala na ho tayong oras. Okay? Wala na ho tayong oras. Nakikita naman ho natin dito ang mga messages ninyo. Hopefully ho, mapasadahan po natin ito sa susunod na pagkakataon sa ating palatuntunang Veritasan. Ito po, si Father Jerome Siciliano. Maulan pa rin po, mag-ingat kayo. Pero bukas, araw ng Linggo, magsimba po tayo. Happy weekend! Bye-bye! Sumainyo ang katotohanan. Veritasan. Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal